So good morning guys. So pag-uusapan natin ngayon itong interview ni ano ni itong interview ni Julius Babaw dito kay Colonel Curubin na isang Marines mga kababayan na ipinagtanggol nga din mga kababayan itong kabaro niya na si Gutesa mga kababayan. Antindi ng mga sinabi niya dito. At may mensahe din sa mga korap na politiko mga kababayan. So, pakinggan na natin mga kababayan. Hindi basta-basta itong itong si Kirubin dahil pinarangalan ito ng pinakamataas na parangal mga kababayan, which is ito nga yung Medal of Valor mga kababayan. So, pakinggan na natin itong kanyang mensahe. At talagang marami siyang sinabi dito patungkol kay ex-Marine Gutesa, pati yung mga tauhan niya nagsasabi na protektahan itong si Gutesa dahil mabuting tao tsaka walang record na masama, puro good record mga kababayan. Mismong tauhan ni Kerubin ang nagsabi mga kababayan. So pakinggan natin, eto na. Yes, It can be done. let's talk about Orly Gutesa. Yung isa sa mga nag-volunteer na tumistigo sa Senado, hindi na natin siya masyadong naririnig ngayon, no? Ano bang balita sa kanya? Dahil Marines din to katulad mo. Yes. Nung lumabas kasi yan, no, na nanonood tayo nung hearing, at nagpakilala siya na Marines. Yung mga kanyang sinabi na sabi ko, kapuri-puri. Dahil siyempre, Marines, ang lakas ng loob nito. Kaya nag-post ako ng Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Ako talaga nag-post doon. And then sabi ko nga, hope other similarly situated security detail, if they too are bothered by their conscience, pwede rin silang, well, nag-viral. Nag-viral. So, akala nila, ako yung handler. Handler. Ako ay no, sabi ko. Pero I asked some officers na nasa serbisyo pa ngayon about this guy. I have yet to hear a negative comment. Ang sabi, sir, maayos po yung serbisyo niya nung nasa MSEG siya. Yung Marine Security and Escort Group. Sa Intel yan dati. So, yung isang kabatch niya na tao ko dati, ganun din, sabi niya, sir, protektahan natin yung So, meaning, okay. Wala siyang bad record sa military. Wala. Kung siraan man siya, maaring, ang nakikita ko lang dyan, baka naman yung statement niya, some are true, some are di ba? Kaya, may efforts daw na mag-retract siya. So sabi ko, kung may effort na gano'n, ibig sabihin, meron siyang sinasabing totoo. Di ba? No, ganun lang na. I really, to be honest, I don't know him personally. Never got to talk to him since before, up to now. Wala pa rin, no? Up to now, yeah. So yun lang. Ano bang rule sa Marines pag Ano bang nyo? Cardinal rule ninyo? Well, kung nasa active ka, hindi ka pwede lumabas sa ganyan kasi, di ba? Gaya nung para kang Pero ito kasi, retired na rin siya. Walang pinag-iba rin doon sa mga retired generals. So, pwede ka na maging opinionated, di ba? Wala na yung mga rules ng ng Marines. Yeah. Oo. Yun yung dyan. Na, to be in other countries, in fact, they give weight to statements from senior officers, no? And senior NCOs like Gutesa kasi may wisdom yan Di ba? Na nagserbisyo sila. So tingin mo, dapat pa rin siyang kausapin ng ICI? Well, at ng Senado? Ang tingin ko naman, sabi nga ng isang interview ni Senator Ping, wala pa naman kumukontra sa sinabi niya. So, yung pa rin nag-exist na sinabi niya, yun pa rin naman Walang lumalabas na kundi sa social media lang. So, yun mga kababayan, no? So, pakinggan naman natin yung sinabi niya na patungkol dito sa mga corrupt, no?
So may last message siya dito sa mga nagnanakaw sa kabayan-bayan natin, mga kababayan. So ito na. So 49 nata yan. Wait lang mga kababayan. So Panghuli na lang po, ano hong ang gusto niyo sabihin sa ating pamahalaan bago ho tayo magpaalam? Well, ito yung panawagan ko, no, sa ating gobyerno at ating pamahalaan natin ngayon. Since naumpisan na rin natin ito, no, at nailabas ng ating mahal na Pangulo, no, si PBBM, itong lahat ng anomalya na to. Tama lang yung sabi, mahiya naman tayo, no? Sa mga involved dyan, mahiya naman kayo. At sana seryosohin natin yung mga nag-iimbestiga dito na panagutin lahat ng mga involved dito sa mga katiwalian na to. Kasi sabi ko kung kinulong tayo 2 beses, lumaban tayo. No? Lumaban tayo against corruption. Yun nga yung sinasabi ni Mayor Magalong na kaming 2 ni Colonel Kerubin, nakulong kami, lumaban kami sa corruption, lumaban kami sa mga katiwalian. So ito na yung pagkakataon natin na ikulong din natin, no? Ikulong ninyo yung lahat, panagutin ninyo yung lahat ng mga involved dito sa mga anomalya na to, no? Yun lang ang hinihingi ng taong bayan, no? May managot dito at tama sila, no? Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, tutumbukin natin dapat. Wala tayong sacred cow dito. Yun lang ang inaabangan ng taong bayan. Yan. So, ayun mga kababayan, no? So, ano masasabi nyo dito kay Kerubin, no? So, klaruhin ko lang yung sinabi niya na sabi ni PBBM na mahiya naman kayo. Palagay ko kasama doon si PBBM na mahiya. Kasi siya yung namumuno ngayon, mga kababayan, di ba? Posibleng hindi niya alam yan. Siya rin yung pumerma ng budget, di ba? Paano hindi niya yan malalaman, mga kababayan? Kaya, isama na rin natin yung Pangulo na mahiya din. Kasi, sa 3 taon niyang pamumuno, bakit hindi niya man lang inalam yung mga ganitong pangyayari, di ba? Kayo, mga kababayan, anong opinion nyo dito sa mensahe ni ex-Marines Colonel Kerubin, mga kababayan, sa kanyang talumpati dito sa interview nga sa kanya ni Julius Babaw. So, anong opinion nyo, mga kababayan, sa kanyang sinabi kay Gutesa at dito sa mensahe sa mga nangungurap sa atin sa Pilipinas? So, mag-comment kayo, mga kababayan, kung ano ang opinion nyo dito sa kanyang mga sinabi. So ngayon naman, mga kababayan, pakinggan naman natin to, no, si Attorney Libayan, dahil sabi niya dito sa title ng kanyang live, kung Kiko Barsaga tatanggalin talagang congressman, promise. Nako, mukhang delikado si Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan. At yun nga, mga kababayan, di ba, itong mga iilang mga kongresista ay talagang inis na dito kay Kiko Barsaga. At nag-complain na nga ng ethics complaint, mga kababayan. At mukhang tatanggalin din itong si Kiko Barsaga dahil nga, mga kababayan, inis na itong mga kongresista, lalo na itong si Puno at ito si Garin, at itong sila Sandro Marcos. Siguro inis na ito, mga kababayan. Kaya magagaya siguro to sa Duterte youth na hindi piniproclaim ng COMELEC, mga kababayan. So pakinggan na po natin sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, no? Itong si Kiko Barsaga, no? Kumakagat naman sila doon sa, alam nyo, sa kanyang mga sinasabi na obvious naman na pinagsasabihan sila. Di ba? Yung mga sinasabi nila na parang, yung mga sinasabi niya, di ba? Kasi alam nyo, nagma-mind games itong si Kiko Barsaga. Tapos kaninang umaga, hindi siya umattend doon sa
hearing ng ethics committee sa kanyang kaso. Well, I would predict na naman, mga kabats natin, matatanggal talaga yan si Kiko Barzaga dyan sa ethics committee complaint sa kanya. And he knows that already. Okay? Alam ni Kiko Barzaga na matatanggal na siya. Kaya ito yung sinasabi niya, tignan nyo. Taya ng pulisya, ang isang exclusive So ibig na sabihin na pipredict na ni Kiko, no? Na tatanggalin siya, mga kababayan. Kaya pala ginagawa niya itong mga ganito. subdivision kagabi dahil sa isang protesta kontra gobyerno. Dinaluhan niya ni Cavite Congressman Kiko Barzaga pero hindi po yan ang dahilan ng pagka-late niya sa pagdinig ng House Committee on Ethics sa reklamo laban sa kanya at sa isang reklamo niya. Sabi niya, nag-computer game siya kagabi. At nakatutok. Ang tanga din ng nung reporter. Alam niya nag-rally si Kiko doon sa doon sa Forbes Park. Nagtanong pa siya kung nasaan daw kagabi. Si Tina Panginiban Perez. Tapos yung kung tanga ka, iisipin mo talaga na computer games ang dahilan. Pero alam mo naman na ang dahilan kung bakit siya napuyat ay dahil nandun siya sa rally. Oo. Kung tanga ka, maniniwala ka kay Kiko Barzaga. 'Di ba? Parang yung sagot dito ni yung saan ba 'yun? Ito. Tignan nyo. Shake that. New McCafe. Tignan nyo. Tignan nyo ito. Parang ito. Kita na lang. Dito ako tinuro. Tignan nyo. Hindi pa kaabot yung kamay ko sa malaki. Teka mo na. Paano ka natuto mag-ukulele? Alam mo, wala na ako nakikita mag-ukulele. Ba? Ito yung dito ako nag-umpisa. Hindi kasi hindi pa kaabot yung kamay ko sa malaki. Hanggang dito. Kita na lang. Dito ako tinuruan ng tatay ko. Talaga? Marunong? Dito ako tinuruan ng tatay ko, di ba? Yun ang sinabi niya. Tapos tingnan mo yung tanong ni Ryan Cayabyab. Dito ako tinuruan ng tatay ko. Talaga? Marunong din yung tatay mo mag-ukulele? Hindi, mahilig lang siya mga bayo. Because it's very obvious. Because it's very obvious. Dito ako tinuruan ng tatay kong gitara. Talaga marunong tinuruan ka. Tatay mo nga nagturo sa'yo ng ukulele tsaka gitara. Tapos diyan ka tinuruan. Tapos tatanungin mo, talaga marunong siya. Paano ka tuturuan kung hindi siya marunong? Tama. Yung tatay mo mag-ukulele? Hindi, mahilig lang siya mga bayo. Ang layo na. Ang layo nun, kasi walang kwenta yung tanong mo. Alam nyo, mga talaga, mga poet, mga makata, tulad ni Gary Granada, talagang, tarantado. Ito, tarantado rin si Kiko Barzaga. Tapos yung mainstream media, matatanggal naman na si Kiko Barzaga dyan Jemmy. Hanggang kailan kayo magbulag-bulagan sa nangyayaring panakawan sa ating bansa? Mula Maynila, nagmarcha ang mga nagpoprotesta patungo sa Makati, kung saan sila nagrally sa labas ng mga exclusive subdivision doon. Hindi pwedeng hindi kayo masasak. Ang kanilang isinisigaw, ibalik ang mga ninakaw na pera ng taong bayan. Ibalik ang ninakaw na pera ng taong bayan. Sandro Marcos! Isa sa mga namuno sa rally kontra administrasyon, si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Last talaga mga asar nito ni Kiko, Hindi, mati tayo.
Meow meow, start listening to the people, or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Mag-aalas 12 ng hating gabi, dumating ang dagdag ng mga pulis. Alas 12 ng ating gabi na yan, ha? Oh. Unti-unting nabawasan ng mga relihista ng bumuhos ang ulan. Pero nabuo ang tensyon na mag-ingay muli ang mga nagpo-protesta. Hindi namin kayo sasaktan! Huwag kayong manulang! Ayon sa PNP, humigit kumulang 200 pulis ang nakadeploy sa magdamagang protesta ng nasa 200 relihista. We are observing maximum tolerance. The problem is wala namang humaharap na organizer. We are trying to to prevent them from getting close to the gate. Kasi mga Protektahan ang mayayaman. Protektahan ng mga mayayaman. private private property to. Anyway, nalabas naman nila yung kanilang hinanaing Walang direktang tugon ng palasyo sa nangyaring protesta. Pero sabi nito, ang tangi lamang pong hiling ng Pangulo ay kung kayo magpaprotesta, dapat naaayon sa batas. Kung hindi po ito naaayon sa batas at kayo pa'y lumalabag na, dapat po siguro kayong kasuhan. inabot ng hanggang madaling araw ang rally. At kinaumagahan, Hanggang madaling araw yung rally. Oh. Hanggang madaling araw. late dumating si Representative Barzaga para sa nakatakdang pagdinig ng House Committee on Ethics sa Kamara. We're very busy last night. I was just playing games on my computer. Baka mamaya Tapos yun yung pinasundan nila, di ba? I was just busy playing games on my computer. Pero nakita niyo siya doon hanggang madaling araw siya nagrarally. Bobo talaga. meow meow. Matatanda ang inireklamo si Barzaga ng mga kapwa kongresista dahil sa pag-asal umano ng di-akma sa isang kongresista at paglabag Security guard si John Vic doon, oo, nag-security guard siya. Tapos ang pinick up nila, di ba, nag-computer game siya. Parang, So, ayun lang siguro guys, no? Work Ano na tayo? is pain in the... So, yun lang siguro. So, yun nga, delikado na ang karir ni Kiko Barzaga. Mukhang tatanggalin na ito sa Kongreso, mga kababayan. So, nararamdaman na rin ni Kong Kiko siguro ito. Kaya, ayan, talagang nangangalampag na siya, mga kababayan. So, ano opinion nyo dito sa mga nangyayari ngayon, no? Sa atin, sa Pilipinas. So, ano rin opinion nyo doon sa sinabi ni ex-Marine Colonel Kerobin, mga kababayan. So, mag-comment po kayo at mag-like at mag-share sa ating video. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan.